Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Medyo good news ito. Prediction o assessment ni Congressman Toby Chango. Anong mangyayari kay Martin Romualdez pag nanalo si VP Sara? Ito, pakinggan nyo. Ang galing. Walang kawala si Romualdez kapag nanalo si VP Sara. Gusto nyong maparusahan si Martin Romualdez? Di ipanalo natin si VP Sara. Ganun lang yun kasimple. Ito ang mariing pahayag ni Toby Chango, kinatawan ng Navotas City, kaugnay ng pagdideklara ni VP Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo at sa kontrobersyal na fourth impeachment complaint na inihain ng diretso ng liderato ng Lakas CMD. Ayon kay Chango, hindi raw maaring ihiwalay ang naturang reklamo sa impluwensya ng liderato ng partido, lalo na kay Martin Romualdez, dating speaker ng Kamara at kasalukuyang pinuno ng Lakas CMD. Sabi niya, tignan natin, ito ang sabi ni Congressman Chango, tignan natin yung fourth complaint. Ang nag-file niyan ay isang senior member ng Lakas CMD at deputy speaker pa. Sino ang presidente at head ng Lakas CMD? Si former Speaker Martin Romualdez. Hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ay ipa-file ng hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan ay siya, o si Martin, ang may gustong ma-file diyan. Okay. Ipinapahiwatig ng pahayag na maaring may basbas umano ng liderato ang paghahain ng reklamo. Isang aligasyon nagpalakas sa usapin ng political na impluensya sa proseso ng impeachment. Dagdag pa ni Chango, naniniwala siya na ito ang dahilan kung bakit desidido ang liderato na mapatalsik ang ikalawang pangulo upang makaiwas umano sa pananagutan matapos ang administrasyong Marcos Jr. Ito ang mabigat na pahayag ni Congressman Chango. Assuming he gets away with accountability dito sa BBM administration na ito, I'm sure, tarantantan, kung mananalo si VP Sara as president, he will not get away with accountability. Sigurado, lagot siya. Pananagutin siya noon. What? Agree kayo mga kaibigan? Kung naghahanap kayo ng hustisya, mapanagot ang mga nanloko sa atin, nanglustay sa ating kaban ng bayan, magkaisa po tayo, gumalaw tayo. Suportahan natin VP Sara 2028. At ito ang advantage, yung maagang pagdeklara ni VP Sara, kasi ang mga tao decide na VP Sara ako. Dahil ako, example, ako lang natuwa ako na nag-declare na siya, sigurado na. Although, ano ang gagawin ko? Ay talagang magdoble kahit ako para manalo siya. Baka ma-charge ako ng basta marami akong gagawin para manalo siya. Kung ano man yun, hindi ko muna sasabihin. And I believe marami sa atin, tayong mga DDS, lalo na mga OFWs. Ito na yung
black voting. Nako, dalawa ng grupo ang black voting na susuporta kay BP Sara. Yung Iglesia ni Cristo, automatic na yan. Ilan ba? 5 million. OFWs. Ilan bang OFWs? Minilyon yan. Eh, sa China lang, 500,000 na eh. Ay sa mga ibang bansa pa. So, sabihin natin may 4 million OFWs worldwide. O kahit sabihin mo 70% mga Duterte. Ano ba yung sabi ko? 4 million? O, so, mga 2.8 million. Times yung mga kamag-anak nila. O yan, OFWs at saka Iglesia ni Cristo, wala na. Plus yung taga Mindanao, Visayas pa. And then, unti-unti na rin, nakakakuha na ng suporta si BP Sara sa National Capital Region. Sa lahat ng surveys, yung mga credible surveys mas mataas ang ratings ni BP Sara kumpara kay BBM, kumpara sa ibang kandidato pagdating sa NCR. Kaya ang baluarte ni BP Sara is Mindanao, Visayas, and NCR. Mas malakas lang ng kaunti ang presidente sa balance o entire Luzon. Kasi expected taga dyan siya. Kaya lang, hati ng boto nila. Wala nang solid north. Kasi dumarami na ang mga katulad naming Ilocano na dismayado na rin kay BBM. Ayaw na nila. Lalo na nandyan si Senator Remy na sumusuporta kay BP Sara. I believe may mga susuporta. Oh, yan, nandyan pa. Chavit Singson pala. Chavit Singson, Ilocos Norte. Ilocos Sur. Manang Aimee sa Ilocos Norte. And then, I believe sa iba't ibang Kaya wala nang solid north para kay Marcos Jr. ngayon. Ang pag-asa na lang nila yung parang nanliligaw sila makipag-alyansa sa liberal. Kaya lang nagsalita na si Congressman Edgar Erese. Nako, sabi niya, baka mabubuhay galing sa minatay ang aming mga liberal party leaders kung maki-alyansa kami sa Marcos. Correct! Kaya, ito na. Maghanda na sila. Pananagutin sila ni BP Sara. Sure na sure yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Wa nagyod ka nang nakaatop nagyod ang mga tao nga gitabangan sa yero. So dili na gyud sila ulanan ani. Sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa
labaw makagagahom Mm. o sa naghatag sa sin. Dili pa gid mi kapalit sa sin tungod kay wala mi kwarta nga ikapalit ug walay nagtabang sa sin, dili pa gid mi makaatop. Oh, so salamat kayo ya. Salamat kayo.